Naway pagpalain ang kanyang katangi-tanging intuisyon. 17 taon sa komite ng investigasyon, ang nagturo sa kanya na basahin ang mga tao na parang bukas na libro. Napapansin ang bawat maliit na detalye na hindi nakikita ng iba. Ngunit ngayong hapon ng taglagas, tila nagkulang ang kanyang propesyonal na kakayahan. 2 araw na mas maaga natapos ang business trip sa Cebu. Ang kaso ng korupsyon sa lokal na pamahalaan ay mas simple kaysa sa unang inaakala. Sumuko ang mga suspek sa bigat ng ebidensya. Nagpa siya si Heart Evangelista na huwag tawagan si Daniel Padilla o ipaalam ang kanyang maagang pagbalik. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa na hindi niya nakita sa loob ng 2 linggo. Habang umaakyat sa elevator patungo sa ikapitong palapag ng kanilang kondominium sa gitna ng Makati, naiisip niya kung gaano kasaya si Daniel. Siguro ay mag-order sila ng pizza, bubuksan ang bote ng alak na itinago nila para sa isang espesyal na okasyon, at magkakaroon ng romantikong gabi silang dalawa. Sa loob ng 8 taon ng pagpapakasal, ang mga sandaling ito ay naging lalong bihira. Walang ingay na bumukas ang susi sa pintuan. Tinanggal ni Hart ang kanyang sapatos sa pasukan at tahimik na lumakad papasok sa apartment. May mahinang ilaw sa sala. Sa coffee table ay may 2 tasa ng kape. Nakalahati lang ang nainom at isang walang laman na bote ng puting alak. Kakaiba. Malamang ay inimbitahan ni Daniel ang isang kasamahan. At kailan babalik ang iyong manok? Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig mula sa kusina, at nanigas si Hart. Ang boses na iyon ay makikilala niya kahit saan. Si Catherine Bernardo, ang kanyang nakababatang kapatid, isang pribadong psychologist na itinuturing ang sarili bilang isang guro ng kaluluwa ng tao at nagbibigay ng payo sa buhay may asawa kahit walang sariling pamilya. Dahan-dahang lumakad si Hart patungo sa kusina. Ang kanyang hubad na paa ay walang ingay sa parke. Sa kanyang isip ay sunod-sunod na bumangon ang mga tanong. Bakit narito si Catherine? Bakit niya siya tinawag na manok? At higit sa lahat, bakit sila umiinom ng alak sa kanyang pagkawala? Pagdating sa kusina, nanatili si Hart na walang galaw sa pintuan. Ang eksena na bumungad sa kanyang mga mata ay napakakaba-kaba na. Sa unang ilang segundo ay tumanggi ang kanyang utak na iproseso ito. Nakatayo si Daniel sa tabi ng refrigerator, naka-briefs lang, hubad ang pang-itaas, at gusot ang buhok. At si Catherine, ang kanyang sariling kapatid, ay nasa tabi ng kalan, nakasuot ng ivory-colored na tuwalya. Iyon ding tuwalya na natanggap ni Hart bilang regalo sa kaarawan mula mismo kay Daniel. Nandyan na ang manok, sabi ni Hart sa malamig na tono. Biglang lumingon si Daniel na muntik nang mahulog ang bote ng mineral water. Agad siyang namutla at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nananatili si Catherine na walang galaw. Hawak ang sandok. Dahan-dahang tumutulo ang sarsa sa mga tile ng sahig. Hart, bulong ni Daniel, hindi ka dapat babalik hanggang Biyernes. Nagbago ang mga plano. Kalmadong sagot ni Hart. Tinitingnan ang eksena ng may mapag-aralang tingin. Automatikong nag-activate ang propesyonal na ugali ng pag-aanalisa ng sitwasyon sa mesa ng kusina. Mga tira-tira ng hapunan para sa dalawa. Kandila, serbilyeta, sa lababo, may mga plato pa ring bakas ng steak. Hindi ito ang unang beses. Ate. Sinubukan ni Catherine na ngumiti ng masaya, ngunit pilit. Anong sorpresa? Kausap lang namin ni Daniel tungkol sa iyo. Oo, narinig ko. Tumawid si Hart sa kusina. Lalong interesante ang pakikinig sa bagong palayaw. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Palipat-lipat si Daniel, malinaw na iniisip kung ano ang sasabihin. Patuloy na hinahalo ni Catherine ang sarsa, bagamat matagal na itong dapat na inalis sa apoy. Hart, hindi ito ang iniisip mo, sinimulan ni Daniel. At ano ang iniisip ko? Pinutol ni Hart. Umupo sa isang silya. Ang boses niya ay kalmado, halos walang pakialam, ngunit sa loob ay nagpupuyos sa galit. Liwanagin mo. Mahal kong asawa. Ano ang dapat kong isipin nang makita ang kapatid ko na nakasuot ng robe ko at nagluluto ng hapunan sa kusina ko habang ako ay nagtatrabaho sa isang business trip? Sa wakas, ay pinatay ni Catherine ang kalan at humarap sa kanyang kapatid. May pamumula sa kanyang pisngi at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, parang hamon. Hindi namin gusto na ganito mo malaman, sabi niya, inayos ang sinturon ng tuwalya. Ngunit dahil nangyari na, alam na niya ang totoo.
Hindi pinigilan ni Catherine si Daniel. Hindi. Hayaan mong malaman niya ang totoo. Patuloy ng kapatid. Taas ang noo. Mahal namin ang isa't isa. Heart. Mahigit 1 taon na. Dahan-dahang tumango si Hart, tila nagtatala ng impormasyon. Sa labas ay nanatili siyang ganap na kalmado. Ngunit sa loob ay may malamig at matalim na bagay ang tumusok sa kanyang dibdib. Mahigit 1 taon? Ulit niya. Kaya, sa buong panahong ito, habang iniisip kong may pamilya ako, isang kapatid at isang mapagmahal na asawa, kayo ay naglalaro ng pag-ibig sa likod ko. Nangyari lang. Dali-daling sinabi ni Daniel. Isinuot ang kanyang t-shirt. Hindi namin ito pinlano. Dumating si Catherine para humingi ng payo tungkol sa diborsyo niya kay Miguel. Marami kaming napag-usapan at nagpasya kayo na hindi ko karapat-dapat malaman ang totoo. Tumayo si Hart mula sa silya. Pinanatili pa rin ang kanyang panlabas na kalmado, na ako, bilang isang manok, ay dapat magtrabaho, kumita ng pera, at huwag magtanong ng hindi kinakailangan. Hart, hindi mo naiintindihan, simula ni Catherine. Naiintindihan ko ng higit pa sa iniisip ninyo, putol ni Hart. Naiintindihan ko na nagpasya ang aking asawa at kapatid na masyado akong bobo para mapansin kung paano nila ako niloloko. Na habang ako ay nagtatrabaho, isinasakripisyo ang aking karera at reputasyon, kayo ay nag-organisa ng mga romantikong hapunan sa aking apartment. Nilibot niya ng tingin ang kusina, napapansin ang bawat detalye. Ang mamahaling alak mula sa kanilang magkasanib na reserba ni Daniel, ang steak na binili niya para sa mga espesyal na okasyon, ang mga kandila na regalo niya sa kanyang asawa, sa kanilang anibersaryo. Sabihin ninyo sa akin ng tapat. Patuloy ni Hart, salit-salit na tinitingnan ang kanyang asawa at kapatid. Seryoso ba ito? O libangan lang sa labas ng kasal? Nagkatinginan si Daniel at Catherine. Sa tingin na iyon ay mayroong napakaraming pag-unawa at intimacy na naramdaman ni Hart na ang lahat sa loob niya ay naging isang masikip na buhol. Sasabihin namin sana sa iyo, mahinang sabi ni Daniel. Pagkatapos ng pagbalik mo, gusto naming mag-usap ng sibilisado. Mga sibilisadong tao? Umasim ang mukha ni Hart. Naiintindihan ko. At ano ang sasabihin mo sa akin? Na kailangan ninyong magdiborsyo? Lumakas ang loob ni Catherine at tumingin sa mata ng kanyang kapatid na gusto naming magkasama. Opisyal. Dahan-dahang tumango si Hart na para bang ito ang pinakakaraniwang impormasyon. Pagkatapos ay tumayo siya at nagtungo sa labasan ng kusina. Hart? Teka, tawag ni Daniel. Pag-usapan natin ang tungkol sa? Huminto siya nang hindi lumilingon. Sinabi na ninyo ang lahat. Naiintindihan ko ang lahat. Wala nang dapat pag-usapan. Ngunit maaari nating ayusin ang lahat ng sibilisado, may pag-aalinlangan sa boses ni Catherine. Ikaw ay isang matanda na tao. Tama ka, Catherine. Ako ay isang matanda na tao, at kaya't ayusin ko ang sitwasyong ito bilang isang matanda na tao. Lumabas siya sa kusina. Iniwan ang kanyang asawa at kapatid na nag-iisa sa kanilang mga paliwanag at katuwiran. Sa sala, huminto si Hart sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng gabi sa Makati. Sa loob ay may kakaibang kawalan, ngunit kasama nito ay dumarating din ang pag-unawa. 15 minuto pagkatapos, nagsara ang pinto. Umalis na si Catherine. Naghihintay ang isang taxi sa labas. 17 taon na pagtatrabaho bilang investigador ay hindi na sayang. Alam niya kung paano mag-imbestiga ng krimen, kung paano makahanap ng ebidensya, kung paano tapusin ang mga kaso sa isang lohikal na konklusyon. At ngayon ay may bago siyang kaso, ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, isang kaso laban sa mga nagtaksil sa kanyang tiwala. Kinabukasan ng umaga, nagising si Hart ng 6 ng umaga. Gaya ng dati, ang ugali ng maraming taon ay hindi siya pinatulog ng mahaba, kahit na gusto niyang kalimutan at huwag isipin ang nangyari. Si Daniel ay nakahiga sa ibang silid, nakaharap sa dingding. Buong gabi siyang balisa at nagbubuntong hininga, ngunit nagkunwari siyang natutulog. Tahimik na bumangon mula sa kama. Nagtungo si Hart sa banyo. Sa salamin ay tiningnan siya ng isang 36 taong gulang na babae na may tamang mga katangian ng mukha na laging itinuturing na maganda. Maitim na buhok hanggang balikat, kulay abo na mata, maayos na figura.
Ngunit ngayon sa refleksyon ay nakita niya ang ibang bagay. Isang katigasan sa tingin na hindi niya napansin noon. Habang naliligo, pinag-isipan niya ang sitwasyon. Ang shock kahapon ay lumipas na. Tanging malamig na kalkulasyon ang naiwan. Tama si Catherine. Kailangan kumilos bilang isang matanda na tao. Ngunit ang mga matanda na tao ay hindi palaging nagpapatawad at nakakalimot. Minsan gumagawa sila ng mga desisyon na radikal na nagbabago sa buhay ng lahat ng kasali sa mga pangyayari. Nag-almusal siya mag-isa. Hindi nagpakita si Daniel sa kusina. Bagamat karaniwan ay magkasama silang kumakain bago magtrabaho. Nangangahulugan ito na nahihiya siya o natatakot at tama lang. Sa administrasyon ng komite ng investigasyon, eksaktong 9 ng umaga dumating si Hart. Ang kanyang opisina sa ika-4 na palapag ay nakaharap sa patio, kung saan lumago ang matatandang puno ng akasya. Ngayon, sa kalagitnaan ng Setyembre, ang kanilang mga dahon ay nagsisimula palang mamula. Sumilip ang sekretarya ni Hart na si Teresa. Pinapupunta ka ni Sir Ignacio ng 10. Sige, tango ni Hart habang binubuksan ang computer. Si Ignacio de Leon, ang hepe na nangangasiwa sa kanyang departamento, ay isang lalaki na nasa 45 taong gulang. Diborsyado na may 2 anak mula sa unang kasal. Prinsipyo, tapat, at mapanindigan sa sarili at sa kanyang mga tauhan. Laging iginagalang ni Hart si Sir Ignacio, pinahahalagahan ang kanyang profesionalismo at katarungan. Eksakto 10:00 ay kumatok siya sa pinto ng opisina nito. Pasok! Upo ka. Serrano ang nagturo sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Kumusta ang biyahe sa Cebu? Tapos na ang kaso ng mas maaga sa oras. Sabi ni Hart, iniabot ang folder ng mga dokumento. Lahat ng akusado ay nagbigay ng testimonya ng pag-amin. Nakalap na ang mga material na ebidensya. Inaasahan kong ang paglilitis ay hindi bago mag-Disyembre. Napakahusay na trabaho. Tango ni Ignacio habang tinitingnan ang mga dokumento. Gaya ng dati, malinaw at ayon sa batas. Mayroon ka bang plano para sa susunod na mga linggo? Nag-isip si Hart. Opisyal. Mayroon siyang 1 linggong bakasyon pagkatapos ng business trip, ngunit ngayon ay hindi niya kailangan ng bakasyon. Kailangan niya ng oras para ayusin ang kanyang personal na buhay. Gusto kong gumawa ng seryosong bagay. Sagot niya. Siguro isang bagay mula sa mga kasong ipinagpaliban. Itinaas ni Ignacio ang kanyang kilay. Karaniwan, ang mga investigador pagkatapos ng mga komplikadong business trip ay naghahanap ng pahinga, hindi ng pagkuha ng mga bagong kaso. May kaso, sabi niya pagkatapos ng isang paghinto. Medyo maselan. Hiningi ng Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan ang mga reklamo laban sa isa sa kanilang miyembro. Inakusahan ng mga kliyente ang abogado ng panloloko at pangungulimbat, ngunit kaunti pa lang ang ebidensya sa ngayon at ang tao ay may karanasan, alam kung paano umiiwas sa batas. Naramdaman ni Hart na may bumibigat sa loob. Ito ba ay ang tadhana mismo ang nagbibigay sa kanya ng mga pagkakataon? Ano ang apelyido ng abogado? Tanong ni Ignacio. Padilla. Daniel Padilla. Ngunit siya ay iyong asawa. Nagulat si Ignacio. Halos ex-asawa. Sagot ni Hart. Sinusubukang huwag ipakita ang pagkabagabag. At ano partikular ang iniaakusa sa kanya? Tanong ni Ignacio. Sobra-sobrang singil. Pagtatago ng mahahalagang impormasyon sa mga kliyente, pamemeke ng mga dokumento. Sa ngayon ay mga reklamo pa lang, ngunit kung makakita ng ebidensya, hinihiling ko na huwag mong ilipat sa akin ang kasong ito dahil sa personal na interes. Siyempre, tango ni Ignacio, ating isasaalang-alang ito ng buong higpit ng batas. Sa pangkalahatan, ang kaso ay nangangailangan ng masusing investigasyon. Hayaan mo ang investigador na si Mr. Garcia ang kumuha nito. Imbitahan mo siya, by the way. Siyempre, sabi ni Hart nang walang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba? Ayaw mong humiling ng anuman. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong asawa. Bagaman halos ex. Gusto kong tulungan si Mr. Garcia sa pangangalap ng ebidensya. Wala nang iba, walang procedural na desisyon. Bukod pa rito, ang batas ay pantay para sa lahat, ngumiti si Hart. Tumango ang hepe bilang pagsang-ayon at nagtungo si Hart para hanapin ang kanyang kasamahan na si Mr. Garcia.
Matapos matanggap ang folder na may mga materyales ng kaso, bumalik ang investigador na si Rafael Garcia sa kanyang opisina at sinimulang pag-aralan ang kaso bilang N2847. Si Daniel Padilla, ipinanganak noong 1985, ay may mga reklamo. Maraming reklamo. Inakusahan ng pensyonado na si Aling Nena si Daniel na sinisingil siya ng PHP 200,000 para sa paghawak ng kaso ng mana. Ngunit natalo ito dahil sa mga hindi maayos na dokumento. Inangkin ng negosyanteng si Mang Tonyo na itinago ng abogado ang mahalagang impormasyon tungkol sa posibilidad ng out-of-court settlement. Sa tanghalian, tinawagan ni Hart ang kanyang assistant na si Miss Olga Diaz, isang bata at ambisyosong investigador na laging nangangarap ng mga seryosong kaso. Olga, mayroon akong isang kagiliw-giliw na gawain para sa iyo, sabi ni Hart. Kailangan kong mangalap ka ng impormasyon tungkol sa abogadong si Padilla. Lahat ng mahahanap mo, mga kaso na hinawakan niya, mga kliyente, mga transaksyon sa pananalapi. Sa tingin ko, 1 linggo ay sapat na. Siyempre, Hart, nasabik si Olga. Ano ang partikular nating hinahanap? Sandali, hindi ba't kamag-anak mo siya? Halos hindi na kamag-anak. Hinahanap namin ang mga paglabag sa batas. Anuman, kahit ang pinakamaliit ay makakatulong din. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang assistant, kinuha ni Hart ang telepono at dinayal ang numero ng isang pribadong detective na nakasama niya sa mahihirap na kaso. Si Mang Alex Ramos ay isang dating operative. Alam niya ang kanyang trabaho at marunong magtrabaho ng tahimik. Mang Alex, kailangan ko ng pabor, sabi niya, at mahigpit na kumpidensyal. Nakikinig ako, Hart. Kailangan kong sundan ang 2 tao. Alamin ang kanilang pang-araw-araw na gawain, mga lugar na binibisita, mga taong nakakasalamuha nila. Lalo akong interesado sa kanilang mga pagkikita. Naiintindihan? Mga pangalan, Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ipapadala ko sa iyo ang mga larawan at address. Hart. Ngunit iyon ang iyong asawa. Nagulat si Mang Alex. At ano ang deadline? Hindi na, Mang Alex. 1 buwan ang deadline, baka mas maaga. Depende sa kung ano ang mahahanap mo. Sige, gaya ng sabi mo. Mga ulat bawat 3 araw. Araw-araw, kinorektahan ni Hart at Mang Alex. Ang kasong ito ay maaaring makaapekto sa matataas na tao. Mag-ingat ka. Pagkatapos ng pag-uusap, sumandal siya sa silya at tumingin sa bintana. Ang mga puno ng akasya sa bakuran ay tahimik na bumubulong sa kanilang mga dahon, sa kung saan ay may uwak na umungol, isang ordinaryong araw ng trabaho sa isang ordinaryong lungsod. Ngunit para sa kanya, ang araw na ito ay naging simula ng isang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na siya magiging isang inosenteng asawa at isang mapagkakatiwalaang kapatid. Sa gabi sa bahay, sinubukan ni Daniel na kausapin siya sa hapunan. Hart, mga matatanda na tayong tao. Nagsimula si Daniel. Nerbiyosong hinahalo ang ensalada gamit ang tinidor. Pag-usapan natin ang sitwasyon ng mahinahon. Tanong niya ng walang pakialam. Hindi inaalis ang tingin sa pagbabasa ng mga dokumento. Ikaw mismo ang nagpaliwanag ng lahat ng perpekto kahapon. Mahal ninyo ang isa't isa ng mahigit 1 taon. Gusto ninyong magkasama ng opisyal. Kaya kailangan ninyo ng diborsyo. Well, oo. Sa prinsipyo, si Daniel ay mukhang hindi sigurado, ngunit gusto kong maghiwalay tayo ng maayos. Walang iskandalo o pagpaparatangan sa isa't isa. Sa wakas ay itinaas ni Hart ang kanyang mga mata mula sa mga dokumento at tiningnan ang kanyang asawa. Iniiwasan niya ang tingin nito, nakatuon sa pag-aaral ng laman ng kanyang plato. Nang maayos? Ulit niya. At paano mo ito naiisip? Well, hatiin ang ari-arian sa 2. Walang sinisisi. Magkaibigan pa rin tayo. Paliit ng paliit ang boses ni Daniel. Pagkatapos ng lahat, 8 taon tayong nagsama. Ibig sabihin mayroong itong halaga. Siyempre may halaga. Tango ni Hart. Halimbawa, nangangahulugan ito na nagsinungaling ka tungkol sa iyong damdamin sa loob ng 8 taon. O hindi bababa sa huling taon habang nakikipagkita ka sa aking kapatid. Hindi ako nagsinungaling.
Nag-init si Daniel. Nagbabago lang ang tao. Nagbabago rin ang damdamin. Naiintindihan ko. At tungkol sa iyong mga kliyente, hindi ka rin nagsisinungaling. O sa kanila, nangyayari din na nagbabago ang damdamin? Nabulunan si Daniel at tiningnan ang kanyang asawa ng may pagtataka. Ano ang kinalaman ng aking mga kliyente? Wala, kinibit balikat ni Hart. Nagtataka lang ako kung gaano ka katapat sa propesyonal na aktibidad. Kung sa personal na buhay ay hindi ka tapat, pinagbabantaan mo ba ako? Sa boses ni Daniel ay lumitaw ang pagkabahala. Ako? Nagkunwari si Hart. Bakit kita pagbabantaan? Kung gusto ko ring magdiborsyo ng maayos, paano mo iminumungkahi? Tiningnan siya ni Daniel ng matalim. Ngunit sa kanyang mukha ay wala siyang nabasa kundi ang kalmado na kawalang interes. At mali ang kanyang ginawa. Dahil sa likod ng kawalang interes na iyon, ay nagtatago ang isang desisyon na magbabago ng buhay ng tatlo. Magpakailanman. 3 araw pagkatapos, sa mesa ni Hart ay may 2 makapal na ulat. Napakaganda ng trabaho ni Olga Diaz. Ang impormasyon na kanyang nakalap tungkol sa propesyonal na aktibidad ni Daniel ay komprehensibo. Hindi rin bumigo si Mang Alex Ramos. Ang kanyang ulat tungkol sa personal na buhay ng asawa at kapatid ay naglalaman ng maraming kagiliw-giliw na detalye. Isinara ni Hart ang pinto ng opisina at sinimulang pag-aralan ang mga materyales. Dahan-dahang lumilinaw ang larawan, at ang kanyang nakita ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Hindi lang niloko ni Daniel ang mga kliyente. Ginawa niya ito ng sistematiko, pinag-isipan, at sa loob ng mahabang panahon. Sa huling 3 taon, mahigit 100 kaso ang dumaan sa kanyang kamay at sa hindi bababa sa 30 sa mga ito ay may malubhang paglabag, labis na singil, pekeng sertipiko, pekeng dokumento, pagtatago ng mahahalagang impormasyon. Ang ilang kliyente ay nawalan ng kaso dahil sa kanyang kawalang kakayahan o kawalan ng kagustuhang magtrabaho ng matapat, ngunit ang pinaka-interesante ay nasa bahagi ng pananalapi. Itinago ni Daniel ang kita sa Bureau of Internal Revenue. Nagpapatakbo ng double accounting. Opisyal, kumikita siya ng humigit kumulang 1 milyong piso sa isang taon, ngunit sa katotohanan ang kanyang kita ay lumampas sa 10 milyong piso. Ang pagkakaiba ay natatanggap niya sa cash at hindi niya idinedeklara. Ang ulat ng detektib ay mas nagbunyag pa. Sa loob ng 3 araw ng pagmamasid, naging malinaw na ang relasyon ni Daniel at Catherine ay hindi lamang limitado sa pagbisita sa apartment ni Hart. Nagkikita sila sa mga mamahaling restaurant, nagpupunta sa isang hotel sa labas ng bayan, bumibisita sa mga sinehan at exhibition. Bukod pa rito, lahat ng gastos ay binabayaran ni Daniel, at ang mga halaga ay medyo malaki. Sa loob ng 3 araw, ay gumastos siya ng humigit kumulang PHP 100,000 para sa libangan. Ngunit ang pinaka-interesante ay ang huling bahagi ng ulat. Kahapon ng gabi, nagkita sina Daniel at Catherine sa isang real estate agent sa opisina ng isang elite residential complex. Nakakita sila ng 3 silid na apartment na nagkakahalaga ng PHP 12 milyon. Mukhang plano nilang magsama at hindi sila nagtitipid. Sumandal si Hart sa silya at ngumiti. Kaya, nagpaplano na sila ng magkasamang kinabukasan gamit ang kanyang pera. Ang apartment na kanilang tinitirhan ngayon ay binili pangunahin gamit ang kanyang mga resources. Nakatanggap si Hart ng malaking bonus para sa paglutas ng isang komplikadong kaso ng korupsyon sa City Hall. Si Daniel noon ay nag-ambag lamang ng isang kapat ng halaga ng apartment, bagaman sa mga dokumento ay nakalista sila bilang magkaparehong may-ari. Kinuha niya ang telepono at diniyal ang numero ni Olga. "Makinig ka, Olgita. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon," sabi niya. "Hanapin mo ang lahat ng kliyente ni Padilla na hindi nasisiyahan sa kanyang trabaho, lalo na ang mga nagdusa ng material na pagkalugi dahil sa kanyang mga aksyon o kawalan ng aksyon." "Gaano katagal ako?" "1 linggo. At isa pa, alamin mo kung nagsumite siya ng income tax returns sa huling 3 taon, opisyal." "Sige, at kung makahanap ako ng anumang kriminal, tawagan mo ako agad, anumang oras ng araw o gabi." Pagkatapos makipag-usap sa kanyang assistant, tinawagan ni Hart si Mang Alex Ramos. "Mang Alex, napakagaling na trabaho." Pinasalamatan niya. Patuloy ang pagmamasid. "At isa pang pakiusap, alamin mo kung saan kumukuha si Padilla ng pera
para sa napakagarbong pamumuhay. Mga restaurant, hotel, apartment na nagkakahalaga ng 12 milyon. Ang kanyang opisyal na kita ay hindi sapat para sa ganoong karaming gastos, naiintindihan? At kung makahanap ako ng seryosong bagay, kung gayon, mayroon tayong lahat ng pagkakataon na lutasin ang isang krimen. Ngumiti si Hart. Sa gabi sa bahay, si Hart ay kumilos gaya ng dati. Nagluto ng hapunan, tinanong si Daniel tungkol sa trabaho. Ikinuwento ang kanyang mga gawain. Dahan-dahang lumuwag ang pakiramdam ng asawa. Nagpa siyang sumuko na ang kanyang asawa sa sitwasyon at handa na para sa isang sibilisadong diborsyo. Oo nga pala, sabi niya. Inilapag ang tinidor. Ngayon ay nakipagkita ako sa real estate agent. Nakakita ako ng isang napakagandang apartment sa isang bagong gusali. 3 silid na may tanawin ng parke. Mahal? Tanong ni Hart. Well, hindi mura. PHP 12 milyon. PHP 12 milyon? Nagkunwari si Hart. Mayroon kang ganoong pera? Medyo kinabahan si Daniel. Sa prinsipyo, oo. Kumikita ako ng maayos. At kung ibebenta natin ang ating apartment. Ang ating apartment ay binili pangunahin gamit ang aking pera. Paalala ni Hart. Ikaw ay nag-ambag lamang ng isang kapat ng halaga. Ngunit sa mga dokumento ay nakalista tayo bilang magkaparehong may-ari, tutol ni Daniel. Ibig sabihin, sa diborsyo ay makakatanggap tayo ng pantay na bahagi. Siyempre, sumang-ayon si Hart. Ang batas ay batas. Oo nga pala. Para kanino mo binili ang bagong apartment? Hindi para sa iyo lang? Namula si Daniel at yumuko. Well, doon din titira si Catherine. Plano naming magpakasal pagkatapos ng diborsyo. Naiintindihan ko. At makikisali ba siya sa pagbili ng pinansyal? Hindi pa namin napagdesisyonan. Mayroon siyang sariling negosyo, ngunit hindi gaanong kalaki ang kita. Kaya, babayaran mo siya gamit ang pera mula sa pagbebenta ng ating apartment? Pinaliwanag ni Hart. Hart, bakit mo ako tinatanong na parang imbestigador? Sabi ni Daniel nang naiirita. Nagkasundo tayong ayusin ang lahat ng sibilisado. Paumanhin, ngumiti si Hart. Gusto ko lang intindihin ang sitwasyon. Sa huli, pinag-uusapan din ang pera ko. Tumango si Daniel, ngunit mukhang hindi komportable. At si Hart sa sandaling iyon ay tuluyan ng napatunayan ang kawastuhan ng kanyang desisyon. Kinaumagahan ng Lunes, pumasok ang investigador na si Rafael Garcia sa opisina ni Ignacio de Leon na may makapal na folder ng mga dokumento. Hinihintay siya ng hepe nang may pagkasabik. Ang mga paunang materyales ng kaso Padilla ay nagdulot ng malakas na impresyon sa kanya. Ano ang mayroon tayo? Tanong niya, itinuturo ang silya. Ang buong larawan, sagot ni Rafael. Inilalatag ang mga dokumento sa mesa. 7 biktima ang handang magpatotoo. Ang kabuuang pinsala ay lumampas sa PHP 8 milyon. Dagdag pa, paglabag sa buwis na halos PHP 4 milyon sa loob ng 3 taon. Maingat na pinag-aralan ni Ignacio ang mga inihain na materyales, mga testimonya ng biktima, konklusyon ng mga ekspertong pagsusuri, mga dokumento sa pananalapi. Lahat ay walang kapintasan na inihanda. Impresyonante, sabi niya sa wakas. At paano ang mga ebidensya ng pamimeke ng mga dokumento? Ang ekspertong pagsusuri ng mga lagda ay handa na. Sa 3 kaso ay napatunayan ang pamimeke. Sa 2, teknikal na pamimeke ng mga dokumento. Bukod pa rito, mayroon kaming isang testigo na nakita kung paano pinlano ni Padilla ang isang peking sertipiko ng kita ng isang kliyente. Magaling. Sa tingin ko, ay maaari tayong maghain ng aplikasyon para sa pag-aresto. Kailan kayo magiging handa? Bukas ng umaga, sagot ni Rafael, nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng dokumento ay inihanda. Ang resolusyon ay nabuo na. Kaya, bukas ng 10 haharapin natin ang korte, sabi ng fiskal. At tandaan, ang kaso ay malaki ang epekto. Obligado ang media na magpakita ng interes. Tumango si Rafael at umalis sa opisina ng hepe. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol niya sa paghahanda ng mga dokumento para sa korte. Bawat pahina, bawat sertipiko ay maraming beses na sinuri. Kinagabihan sa bahay, si Hart ay kumilos tulad ng dati. Nagluto ng hapunan,
Nagkuwento tungkol sa trabaho. Nagtanong tungkol sa mga plano ng asawa. Si Daniel ay nasa magandang mood. Kinumpirma ng ahente ng real estate na ang apartment ay akma sa kanila at bukas ay maaari na nilang pirmahan ang paunang kontrata. Isipin mo, ibinahagi niya sa hapunan. Ang apartment ay 2 minuto lang mula sa MRT. Malapit ay may parke, modernong disenyo. Tuwang-tuwa si Catherine. Napakagaling! Ngumiti si Hart. At kailan ninyo planong lumipat? Sa lalong madaling panahon pagkatapos naming maiproseso ang diborsyo at maibenta ang apartment na ito. Sa tingin ko, sa loob ng 1 buwan o 1 buwan at kalahati, ay maaayos na ang lahat. Posibleng mas maaga. Sumang-ayon si Hart. At sa kanyang boses ay may mga pahiwatig na hindi napansin ni Daniel. Kinabukasan ng umaga, 9:00, si Rafael Garcia ay nasa gusali na ng korte. Ang kahilingan sa pag-aresto ay tinalakay sa isang saradong pagpupulong. 9:20, pumasok sa silid si Judge Reyes, isang matanda na lalaki na may malawak na karanasan sa mga kasong kriminal. Tumayo si Rafael at nagpakilala. Kagalang-galang na hukom, humihiling ako na isaalang-alang ang petisyon para sa paglalapat ng preventive measure sa anyo ng pre-trial detention patungkol kay Daniel Padilla, na pinaghihinalaang gumawa ng mga krimen na itinakda ng Artikulo 159, 327, at 198 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Natanggap ng hukom ang mga dokumento at sinimulan ang pag-aaral. Ang mga materyales ng kaso ay napag-aralan na. Anunsyo ng hukom. 20 minuto pagkatapos. Ikinokonsidera ko na may batayan ang kahilingan ng investigasyon. Ang suspek ay maaaring tumakas o makahadlang sa investigasyon. Isinasaalang-alang ang kanyang propesyonal na kaalaman at koneksyon sa komunidad ng batas. Pahintulutan ang kahilingan. Samantala, tinawagan ni Hart ang hepe ng Department of Economic Crimes. Vicente, mayroon tayong court order para sa pag-aresto kay Padilla. Kunin mo ang resolusyon mula sa investigador na si Mr. Garcia. Sabi niya, maaari nang isagawa ang pag-aresto. Sige, nasaan siya ngayon? Sa kanyang opisina sa Ayala Avenue. Karaniwan siyang nagtatrabaho hanggang 7 ng gabi. Naiintindihan? Ang grupo ay aalis sa loob ng 1 oras. Ibinaba ni Hart ang telepono at tiningnan ang orasan. 2:00 ng hapon, 5 oras pa. At si Daniel ay nasa detention center at siya ay nasa bahay. 3:00 ng hapon, tumawag ang detective na si Mang Alex Ramos. Hart, may impormasyon ako tungkol kay Catherine. Sabi niya, medyo interesante. Nagtatrabaho siya ng walang rehistro, hindi nagbabayad ng buwis. Ang dokumento ng edukasyon ay peke. Ang mga kursong sinasabing tinapos niya ay hindi kailanman nakita. Bukod pa rito, nakakita ako ng 3 kliyente na handang magsampa ng kaso laban sa kanya. Bakit? Isa, dahil sa pagkasira ng pamilya. Pinayuhan niya ang asawa na diborsyohin ang asawa dahil sa maliit na away. Ngayon ay nagsisisi siya, ngunit huli na. Ang pangalawang kliyente, dahil sa maling paggamot ng depresyon, hindi ito sa kanyang kakayahan. Ang kliyente ay nangangailangan ng tulong medikal. Pagkatapos ng kanyang mga payo, ang babae ay nagtapos sa isang psychiatric hospital. Ang ikatlong kaso ay ang pinakaseryoso. Dahil sa kanyang mga rekomendasyon, nawalan ng parental authority ang isang ina. Nakikinig si Hart at naramdaman na lumalamig ang lahat sa loob. Kaya si Catherine ay hindi lang ang kabit ng kanyang asawa, kundi isa ring charlatana na sumisira sa mga kapalaran ng tao. Magaling, Mang Alex, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Bukas ay magkikita tayo at tatalakayin ang mga detalye. Naiintindihan? At isa pa, kaninang umaga ay nagkita sina Catherine at Daniel sa real estate agent. May pinirmahan silang ilang papel. Paunang kontrata ng apartment? Pinaliwanag ni Hart. Hindi bale. Malapit na silang walang pera para sa mga ganoong pagbili. 6:00 ng gabi, si Hart ay nasa bahay sa kusina, umiinom ng tsaa. Sa totoo lang, naghihintay siya ng tawag, at dumating ito eksakto 7:00 ng gabi. Hart! Sigaw sa telepono ang nanginginig na boses ni Daniel. Inaresto ako. Naririnig mo. Inaresto. Mga nakakabaliw na akusasyon ng panloloko.
Ano? Nagkunwari si Hart. Daniel, nasaan ka? Anong nangyayari? Nasa detention center ako. Pinayagan akong tumawag. Hart, ito ay isang maling pagkaunawa. Kumuha ka ng pinakamahusay na criminal lawyer at mabilis. Hindi ako makapag-isip ng normal ngayon at ipagtanggol ang aking sarili. Siyempre, dali-dali sabi ni Hart. Ngayon na ako magsisimulang tumawag. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang lahat. Hindi ko naiintindihan kung anong nangyayari. Palakas ng palakas ang boses ni Daniel. Anong panloloko? Nagtrabaho ako ng tapat. Daniel, kumalma ka. Bukas ng umaga pupunta ako para bisitahin ka. Aalamin ko ang lahat ng detalye. Putol ang komunikasyon. Ibinaba ni Hart ang telepono at sumandal sa likod ng silya. Ang boses ng asawa, puno ng takot at desperasyon, ay nagdulot ng kakaibang kasiyahan sa kanya. Ngayon ay maramdaman niya kung paano kapag bumagsak ang nakasanayang mundo. Kalahating oras pagkatapos tumawag si Catherine. Hart, narinig mo ba? Sigaw sa telepono ang nanginginig na boses ni Catherine. Inaresto si Daniel. Sa kanyang boses ay may histerya. Anong gagawin natin? Tayo? Ulit ni Hart. Catherine, hindi ko naiintindihan kung bakit may tayo. Well, sa madaling salita, ikaw ang asawa niya. Nauutal ang kapatid. Asawa niya pa rin ako. Malamig na sagot ni Hart. Pero pagkatapos ng eksena sa kusina, ay wala na akong espesyal na obligasyon sa kanya. Hart, please. Kailangan nating humanap ng pinakamahusay na criminal lawyer. Magbayad. At bakit hindi ikaw? Nagmamahalan kayo. Gusto mong makasama siya? Kaya, alagaan mo siya. Wala akong ganoong pera. Ako lang to, Hart. At may koneksyon ka. May kakayahan. Mayroon ako. Kinorektahan ni Hart habang isinasaalang-alang si Daniel na kanyang asawa. At ngayon ay lalaki mo siya. Kaya, ayusin mo ang iyong mga problema mag-isa. Ibinaba niya ang telepono nang hindi man lang pinakinggan ang sagot ng kapatid. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Si Daniel sa selda, si Catherine sa gulat. Panahon na para lumipat sa ikalawang yugto ng operasyon. Kinabukasan ng umaga, hindi nagtungo si Hart sa detention center para bisitahin si Daniel, gaya ng ipinangako. Sa halip ay nagtungo siya sa Department of Trade and Industry, kung saan naghihintay sa kanya ang isang pulong sa pinuno ng departamento. Elena, sabi ni Hart sa matandang babae na nakasuot ng mahigpit na suit. Mayroon akong impormasyon tungkol sa mga paglabag sa larangan ng psychological consulting. Nakikinig ako ng mabuti. Sagot ng pinuno ng departamento. Kumuha ng notebook. Inilapag ni Hart sa mesa ang folder ng mga dokumento na inihanda ng detective na si Mang Alex Ramos. Si Catherine Bernardo ay nagpapatakbo ng pribadong practice, nag-aalok ng mga serbisyo bilang psychologist ng walang kaukulang edukasyon at walang rehistro. Ang kanyang diploma ay peke. Ang mga sertipiko ng pagtatapos ng mga kurso ay peke rin. Hindi siya isang individual na negosyante o self-employed. Kasabay nito, ang kanyang aktibidad ay nagdulot ng pinsala sa hindi bababa sa 3 kliyente. Maingat na pinag-aralan ni Elena ang mga inihain na materyales. Ang kanyang mukha ay lalong nagiging seryoso. Talagang malubhang paglabag, sabi niya. At ang mga biktima ay handang magpatotoo nang higit pa sa handang magpatotoo. Isa sa kanila ay naghain na ng reklamo sa pulisya para sa panloloko. Ang iba ay naghihintay ng opisyal na imbestigasyon. Naiintindihan. Magsasagawa kami ng pag-verify ng kanyang aktibidad. Kung makumpirma ang mga paglabag, ipagbabawal ang aktibidad at ililipat ang mga materyales sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Salamat, tango ni Hart. Kailan maaaring asahan ang mga resulta? Sa loob ng 1 linggo, maximum. Ang mga kasong ito ay ating inuuna. Paglabas ng Department of Trade and Industry, naramdaman ni Hart ang kasiyahan. Isa pang bahagi ng mekanismo ng paghihiganti ang nagsimula na malapit nang malaman ni Catherine kung ano ang ibig sabihin ng kumita ng pera mula sa pagdurusa ng iba. Sa trabaho, may naghihintay sa kanyang balita. Nakahanap si Olga Diaz ng isa pang biktima. Isang binata na inalisan ni Daniel ng mana dahil sa hindi maayos na dokumento.
Nawala ng binata ng apartment na nagkakahalaga ng PHP 5 million. Handa ba siyang magpatotoo? Tanong ni Hart. Higit pa sa handa, sagot ni Olga. 3 taon na siyang sinusubukang ibalik ang hustisya, ngunit walang tagumpay. Nang malaman niya ang pag-aresto kay Padilla, umiyak siya sa tuwa. Magaling. Ipasa mo ang material kay Mr. Garcia. Sa tanghali, tumawag ang detective na si Mang Alex Ramos. Hart, may balita ako, sabi niya. Si Catherine. Kaninang umaga ay nagpunta sa mga law office. Sinusubukan niyang humanap ng abogado para kay Padilla. Pero sa lahat ng dako ay tinatanggihan siya o masyadong mahal para sa kanya o hindi nila hinahawakan ang mga ganoong kaso. At saan siya kumuha ng pera? Hindi pa malinaw. Pero may nalaman akong interesante. Kahapon ng gabi ay nagkita siya sa isang lalaki sa isang mamahaling restaurant. Base sa damit at kilos. Mayaman na tao. Nag-away sila ng matagal, tapos binigyan siya ng sobre. Patuloy ang pagmamasid. Utos ni Hart. At alamin kung sino ang lalaking iyon. Naiintindihan. At isa pa, kaninang umaga ay may dumating sa opisina ni Catherine na mga opisyal na tao na may mga dokumento. Mahigpit niya silang tinanggap. Ngumiti si Hart, kaya nagsimula na ang Department of Trade and Industry na kumilos nang mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa gabi sa bahay, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Hart at nakita si Catherine. Masama ang hitsura ng kapatid, namumula ang mata, gusot ang buhok. Hart, pakiusap, pakinggan mo ako. Sabi niya habang pumapasok sa apartment. Pasok. Sabi ni Hart na walang pakialam. Gusto mo ng tsaa? Hindi ko kailangan ng tsaa. Umupo si Catherine sa sofa at hinawakan ang kamay ng kapatid. Hart, kailangan ko ng tulong mo. Ito ay isang kahibangan. At paano mo nalaman na ito ay isang kahibangan? Tanong ni Hart ng mahinahon. Baka hindi mo lang kilala ng mabuti ang iyong kasintahan. Napailing si Catherine sa katigasan ng tono ni Hart. Hart, well, ano? Naiintindihan ko na nasaktan ka sa amin, ngunit hindi iyon dahilan para maghiganti. Maghiganti? Nagkunwari si Hart. At sino ang nagsabi na naghihiganti ako? Wala akong kaugnayan sa pag-aresto kay Daniel, ngunit ikaw ay investigador. Maaari mo bang alamin kung sino ang humahawak ng kaso? Makipag-usap sa kanila. Catherine, naiintindihan mo ba ang hinihingi mo? Gusto mo bang gamitin ko ang aking opisyal na posisyon para ipagtanggol ang isang tao na niloko ako kasama ang sarili kong kapatid? Nagsimulang umiyak si Catherine. Hart, alam kong mali ang ginawa namin, ngunit ayaw naming saktan ka. Nangyari lang ito. Sa kama ko, gamit ang tuwalya ko, gamit ang pera ko. Inisa-isa ni Hart. Napakasarap sa romantiko. Ibabalik namin ang lahat ng pera. Nagsimulang magsalita si Catherine ng dali-dali. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos lumabas si Daniel, babayaran namin ang lahat at hindi na namin ibebenta ang apartment. Mapupunta na lang sa iyo. Napakagaling ng iyong kilos. Pilyang sabi ni Hart. Lalo na't ang apartment ay binili pangunahin gamit ang aking mga resources. Hart, pakiusap. Lumuhod si Catherine sa harap ng kanyang kapatid. Handa ako sa lahat. Aalis ako sa kanya. Mawawala ako sa kanilang buhay. Tulungan mo lang siya. Maingat na tiningnan ni Hart ang lumuhod na kapatid. Sa kanyang mga mata ay walang awa o simpatiya, tanging malamig na kalkulasyon. Huli na, Catherine, sabi niya ng mahinahon. Ginawa mo ang iyong pagpipilian. Ngayon ay mamuhay ka sa mga kahihinatnan. Hart, ngunit ako ang iyong kapatid. Ako yan, Hart. Dugo ng iyong dugo. Dugo ng aking dugo. Yuko ni Hart sa kanyang kapatid. Ang dugo ng aking dugo ay hindi makikipagtalik sa asawa ng kanyang kapatid. Hindi niya tinatawag na manok ang kanyang kapatid. Ang dugo ng aking dugo ay hindi nagpaplano na mamuhay sa pera na kinita ng kanyang kapatid. Sinubukan ni Catherine na sabihin ang isang bagay, ngunit pinutol siya ni Hart. At isa pa, mahal kong kapatid, oras na para isipin mo hindi lang ang iyong kasintahan. Ngayon ay may dumating sa iyo mula sa Department of Trade and Industry, hindi ba? Sinuri nila ang iyong aktibidad. Well,
malapit na ring dumating ang iba pang mga organisasyon. At pagkatapos ay maiintindihan mo na nagsisimula pa lang ang iyong mga problema. Namutla ang mukha ni Catherine. Ikaw ang nagsumbong sa akin? Ginagawa ko ang aking tungkulin bilang mamamayan, sagot ni Hart. Naguulat ako ng mga paglabag sa batas. At ang katotohanan na ang mga lumabag ay kilala ko ay simpleng pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Catherine mula sa pagkaluhod. Sa kanyang mga mata ay hindi na pakiusap, kundi galit. Kaya, nagpa siya kang sirain kami. Bakit? Dahil naglakas loob kaming magmahalan? Dahil nagpa siya kayo na masyado akong bobo para mapansin ang inyong laro, sagot ni Hart. Dahil nagpaplano kayong mamuhay sa gastos ko. Dahil itinuturing ninyo akong manok na magtatrabaho at hindi magtatanong. Hindi namin sinasabi iyon. Catherine, narinig ko ang bawat salita ninyo sa kusinang iyon, at maniwala ka, marami akong naintindihan tungkol sa inyong mga plano at opinyon sa akin. Nagtungo si Catherine sa labasan, ngunit sa pinto ay lumingon siya. Pagsisisihan mo ito, Hart. Kapag nag-iisa ka na, walang pamilya, walang malalapit na tao, pagsisisihan mo. Posibleng sumang-ayon si Hart. Ngunit alam ko, nananaig ang katarungan. Pagkatapos ng pag-alis ng kapatid, naglagay si Hart ng alak at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas ay madilim na. Sa mga bintana ng mga kalapit na gusali ay may mga ilaw na nagsisindi, sa kung saan doon ang mga tao ay naghahapunan. Nanonood ng telebisyon, nakikipag-usap sa mga pamilya, at siya ay nakaupo mag-isa. Nagpaplano ng susunod na mga hakbang ng kanyang paghihiganti. Bukas ay haharapin ni Daniel ang akusasyon. Sa makalawa ay darating kay Catherine ang utos ng pagbabawal ng aktibidad. At sa loob ng isang linggo, ay maiintindihan nilang dalawa na mayroon silang pinaglaruan na maling babae. Kinabukasan, sa opisina ng investigador na si Mr. Garcia, nagaganap ang paghaharap ng akusasyon kay Daniel Padilla. Nakaupo siya sa silya, maputla, na may malalim na eye bags. Ang magdamag sa selda ay malinaw na hindi nakabuti sa kanya. Daniel Padilla. Nagsimula ang investigador sa opisyal na tono. Ikaw ay inakusahan ng paggawa ng mga krimen na itinakda ng Artikulo 159, 327 at 198 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Natahimik si Daniel, nakikinig ng maingat. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang abogado, isang kabataan mula sa legal consulting firm na malinaw na hindi masigasig na ipagtanggol ang isang kapwa-abogado na manloloko. Ayon sa mga materyales ng kaso, patuloy ng investigador, binabasa ang resolusyon ng akusasyon. Ikaw ay sistematikong nanaloko ng mga kliyente. Sobra-sobra ang singil sa mga serbisyo, nagtatago ng mahalagang impormasyon, nagpepeke ng mga dokumento. Ang kabuuang pinsala ay PHP 8,4,000,000. Kalokohan. Sa wakas ay nagsalita si Daniel. Nagtatrabaho ako ng matapat. Lahat ng aking kliyente ay nasisiyahan. 7 biktima ang handang magpatotoo laban sa iyo. Mayroon tayong mga konklusyon ng mga eksperto na nagpapatunay sa pamemeke ng mga dokumento at mayroon ding datos tungkol sa iyong mga nakatagong kita. Lalong namutla si Daniel. Kinakabahan na umubo ang abogado ni Daniel. Tiningnan siya ng investigador ng matagal. Daniel, ikaw ay inakusahan ng malubhang krimen. Mayroon tayong di matatawarang ebidensya ng iyong pagkakasala. Ipapatupad ang pagpigil sa iyong ari-arian bilang bahagi ng mga pre-trial measures, sabi ng investigador. Kasama na ang apartment, kotse, at mga pondo sa mga account. Mabilis na nagsusulat ang abogado sa kanyang notebook. Malinaw na naiintindihan niya na seryoso ang kaso at halos walang posibilidad na makipaglaban. At ngayon, patuloy ng investigador. Lilipat tayo sa interogasyon. Inaamin mo ba ang pagkakasala sa mga inihain na akusasyon? Hindi. Sigaw ni Daniel. Hindi ako nanaloko ng sinuman. Lahat ito ay paninira. Sige, kung gayon ay susuriin natin ang bawat episode ng hiwalay. Magsimula tayo sa kaso ni Aling Nena. Tumagal ng 4 na oras ang interogasyon. Sa bawat bagong dokumento, sa bawat testimonya, nawawala ang kanyang kumpiyansa. Sa dulo ng interogasyon, nakaupo siyang nakayuko. Paminsan-minsan ay bumubulong ng kung ano tungkol sa kanyang pagkainosente. Para ngayon,
Sapat na. Anunsyo ng imbestigador. Isinasara ang folder. Mga gwardiya, dalhin ninyo ang akusado. Sa gabi, sa bahay ni Hart, tumunog ang telepono. Tumatawag ang kanyang ina. Hart! Anong naririnig ko? Sabi niya na nanginginig. Umiiyak si Catherine, nagkukuwento ng mga kakilakilabot tungkol sa pag-aresto kay Daniel. Ma, opisyal na impormasyon iyan, sagot ni Hart. Hindi ko ito maaaring ikomento, ngunit siya ang iyong asawa. Paano mo siya hahabulin? Ex-asawa. Magdidiborsyo kami. Magdidiborsyo? Sigaw ng ina. Hart, anong nangyari? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Catherine. Nangyari na sina Daniel at Catherine ay mahigit 1 taon nang magkasama sa likod ko. At ako, bilang isang hangal, ay walang napansin. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, mahina ang tanong ng ina. Catherine, kasama ang iyong asawa. Totoo. Totoo, ma. Ako mismo ang nakakita sa kanila. Diyos ko, bulong ng ina. At ano na ngayon? Ngayon ay bawat isa ay makakatanggap ng nararapat sa kanya. Matatag na sagot ni Hart. Hindi na ako magpapatahimik at magtitiis. Ngunit si Catherine ay iyong kapatid. Kapatid ko siya, at ang mga kapatid ay hindi nakikipagtalik sa mga asawa ng kanilang mga kapatid. Pagkatapos ng pag-uusap sa ina, naramdaman ni Hart ang kakaibang kawalan. Ang pamilya ay tuluyang nasira, ngunit mayroon siyang ibang pagpipilian. Patawarin at kalimutan. Magkunwari na walang nangyari. Hindi. Ang mga ganoong bagay ay hindi pinapatawad at itutuloy niya ang kaso hanggang sa huli, anuman ang mangyari. 1 linggo pagkatapos, natanggap ni Catherine ang opisyal na utos ng pagbabawal ng psychological activity. Sa parehong araw, may dumating sa kanyang bahay na mga empleyado ng pulisya na may search warrant. Alam ito ni Hart mula kay Mang Alex Ramos na nagpapatuloy sa pagmamasid. Kinuha ang computer, mga dokumento, mga recording ng kliyente, sabi niya sa telepono. Si Catherine ay naging agresibo. Sumisigaw ng kung ano tungkol sa sabwatan at paghihiganti. Nagtipon ang mga kapitbahay upang panoorin ang palabas. At paano ang kanyang mga kliyente? 3 na ang naghain ng reklamo sa pulisya. Mayroon siyang mas malubhang problema kaysa kay Daniel. Sige, patuloy ang pagmamasid. Naiintindihan. At isa pa, ang lalaking iyon na nakita niya sa restaurant. Nalaman ko kung sino siya. Ang kanyang ex-asawa, si Miguel Bernardo, mukhang humingi siya ng pera. Interesante. At binigyan siya? Mukhang hindi. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, ay dumiretso siya sa isang abogado. Posibleng nagpasya siyang protektahan ang kanyang sarili. Ngumiti si Hart. Kaya, kahit ang ex-asawa ay ayaw makialam kay Catherine, matalinong tao. Sa parehong araw, nakatanggap siya ng balita na nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Tinawag siya ni Ignacio de Leon sa kanyang opisina na may balita tungkol sa promotion. Hart, sabi niya ng taimtim. Ang iyong trabaho sa kaso, na nalutas mo sa business trip, ay nagdulot ng impresyon sa pamunuan. Ganoong pagiging maingat, ganoong prinsipyo, ay ang aking trabaho, Ignacio. Sagot ni Hart ng mahinhin. Precisely iyon ang dahilan kung bakit iniaalok sa iyo ang posisyon ng lead investigator sa mga kaso na lalong mahalaga. Kasama ang kaukulang pagtaas ng sweldo at pagpapalawak ng mga responsibilidad, naramdaman ni Hart ang isang alon ng emosyon. Hindi bababa sa isang bagay ay mayroon siyang swerte na ito ay sa trabaho. Nagpapasalamat ako sa tiwala, sabi niya. Hindi ako bibigo, hindi ako nagdududa. At isa pa, marahil ay hindi ito ganap na angkop, ngunit kung makakahanap ka ng oras, marahil ay maaari tayong magtanghalian magkasama, pag-usapan ang mga bagong kaso, mga plano. Maingat na tiningnan ni Hart ang kanyang hepe. Si Ignacio de Leon ay isang kaakit-akit na lalaki, matalino, prinsipyo, at ang mahalaga, malaya, na may ngiti. Kailan ka maginhawa? Bukas ng 1. Alam ko ang isang napakagandang restaurant malapit dito. Sige. Paglabas ng opisina ng piskal, naramdaman ni Hart na siya ang reyna ng mundo. Ang karera ay umakyat, ang personal na buhay ay umayos, at ang mga kaaway ay nakatanggap ng nararapat sa kanila.
Ano pa ang kailangan para sa kaligayahan? Sa gabi sa bahay, tumunog ang telepono. Tumawag ang abogado ni Daniel. Heart, sabi niya sa pagod na boses. Hiningi ng aking kliyente na personal na ipaalam sa iyo na gusto niyang makipag-ugnayan sa investigasyon. Handang-handa siyang umamin ng bahagyang pagkakasala kapalit ng pagpapagaan ng parusa. Anong bahagi ng pagkakasala ang handa niyang aminin? Tanong ni Hart sa tono ng negosyo. Paglabag sa buwis at maling paghawak ng ilang kaso, ngunit tinatanggihan ang panloloko at pamemeke ng mga dokumento. Hindi sapat. Mayroon tayong ebidensya sa lahat ng episode. Kung gusto niya ng kasunduan, dapat niyang aminin ang lahat ng buo. Natatakot siyang matanggap ang pinakamataas na parusa. Takot siyang walang dahilan. Sa kumpletong pag-amin ng pagkakasala at pagbabayad ng pinsala, maaari siyang umasa sa pagpapatawad ng korte. At anong parusa ang hinuhulaan mo? 5 taon. Na may maagang parol sa loob ng 3 taon na may mabuting pag-uugali. Tumahimik ang abogado. Sige, ipapasa ko ang iyong mga salita. Sa tingin ko, bukas ay magpapasya siya. Pagkatapos ng pag-uusap, naglagay si Hart ng kape na may gatas at lumabas sa balkonahe. Ang Manila ay kumikinang sa mga ilaw, sa kung saan sa ibaba ay umaagos ang nakasanayang buhay. At dito, sa ikapitong palapag, isang babae na 1 buwan na, ang nakalipas ay itinuturing na isang inosenteng manok, ay nagpapatakbo ng mga kapalaran ng mga nagtaksil sa kanyang tiwala. Bukas, malamang na aaminin ni Daniel ang kanyang pagkakasala. Malapit nang magbayad si Catherine para sa iligal na aktibidad at si Hart ay na-promote at posibleng magsisimula ng bagong relasyon sa isang karapat-dapat na lalaki. Ang hustisya ay isang magandang bagay, lalo na kung ikaw mismo ang nagpapiral nito. Napakaganda ng tanghalian kay Ignacio de Leon. Pinili nila ang isang maginhawang restaurant sa sentro ng Makati, kung saan naghahari ang isang kapaligiran ng lumang intelektualismo. Magaan at interesante ang usapan. Pinag-usapan nila ang mga komplikadong kaso, mga profesional na plano, mga libro, teatro. Alam mo, Hart, sabi niya habang umiinom ng kape, matagal ko nang sinusunod ang iyong trabaho. Ganoong prinsipyo at katapatan ay bihirang makita, lalo na sa ating panahon. Ikinokonsidera ko lang na ang batas ay dapat na pantay para sa lahat, sagot ni Hart. Ano man ang personal na relasyon o sitwasyon. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ang iyong huling kaso ay nagdulot ng ganoong impresyon sa pamunuan. Ito ay nalutas ng napakakwalitatibo at propesyonal. Oo nga pala, kumusta ang mga usapin ng iyong pamilya? Ang diborsyo ay formal na kahapon, sabi ni Hart. Tumango si Ignacio de Leon. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang pagtataksil ng mga malapit na tao. Ako mismo ay dumaan sa katulad na bagay at ngayon ay hindi ka nagsisisi. Mas mainam na malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa mga ilusyon. At ikaw? Nag-isip si Hart. Nagsisisi ka ba na sinira mo ang buhay ni na Daniel at Catherine? Na naiwan kang walang pamilya? Alam mo, sabi niya sa wakas, naramdaman ko ang ginhawa, na parang tinanggalan ako ng mabigat na pasanin. Mga taon ng kasinungalingan, pekeng relasyon, pagpapanggap. Ngayon ay sa wakas, ay maaari na akong maging ako mismo. At sino ka ba talaga? Tanong ni Ignacio, na may interes. Isang babae na hindi magpapaloko, na pinahahalagahan ang katapatan higit sa lahat, at handang lumaban para sa hustisya sa lahat ng legal na paraan. Ngumiti si Ignacio. Gusto ko ang pilosopiyang iyan at gusto kita, Hart. Kung papayagan mo, gusto kitang yayain ng mas madalas. Hindi lang para sa mga usaping pangtrabaho. Nang may kalong puso, sagot ni Hart. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ang kanyang ngiti ay totoo. Sa gabi sa bahay nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Daniel. Tinanggap ni Padilla ang iyong mga kondisyon. Sabi niya, kumpletong pag-amin ng pagkakasala, pagbabayad ng pinsala, pakikipagtulungan sa investigasyon. Magaling. At isa pa, humihingi siya ng personal na pakikipagkita sa iyo. Gusto niyang magpaliwanag. Nag-isip si Hart. Sa prinsipyo, may karapatan si Daniel doon. At siya mismo ay curious kung ano ang sasabihin niya. Sige, bukas,
Pagkatapos ng formal na pagkilala, kinabukasan, naganap ang pagpupulong sa opisina ng investigador. Si Daniel ay mukhang pagod. Ang buhay sa detention center ay nagpakita sa kanyang anyo. Pumayat siya, mukhang nanlalata. Sa kanyang mga mata ay wala na ang dating kumpiyansa sa sarili. Heart. Nagsimula siya nang lumabas ang abogado at investigador sa opisina. Gusto kong humingi ng tawad. Para saan eksakto? Tanong ni Hart ng malamig. Para sa lahat. Para sa panloloko. Para sa kasinungalingan. Para sa pagmamaliit sa iyo. Akala ko ay hindi mo malalaman o magpapatalo ka. Magpapatalo na makikipagtalik ang asawa ko sa kapatid ko gamit ang pera ko? Pilyang sabi ni Hart. At bukod pa riyan, nagnakaw ka sa mga kliyente. Yumuko si Daniel, tungkol sa mga kliyente. Nagsimula ng hindi halata. Una ay maliliit na sobrang singil, pagkatapos ay lalong lumaki. Hindi ko inakala na seryoso ito. 8 milyong pinsala ay hindi seryoso? Ibabalik ko ang lahat. Ibebenta ko ang bahay, ang kotse, lahat ng mayroon ako. Ang bahay at ang kotse ay nakumpiska na bilang material na ebidensya. At pera, ayon sa mga sertipiko, halos wala ka. Nulunok si Daniel ng paulit-ulit. Hart, naiintindihan ko na wala akong karapatang humiling, ngunit marahil ay maari kang, mamagitan, upang mapagaan ang sentensya. Matagal na tiningnan ni Hart si Daniel ng tahimik. Ang lalaking ito ay naging asawa niya sa loob ng 8 taon. Minahal niya ito, pinagkatiwalaan, gumawa ng mga plano kasama niya, at niloko siya nito. Daniel, sabi niya sa wakas, gagawin ko ang lahat ng itinakda ng batas. Ngunit huwag kang umasa sa pagpapatawad dahil sa ating nakaraang relasyon. Kaya, hindi mo ako patatawarin kailanman. Ang pagpapatawad ay personal na usapin ng bawat isa, at ako ay narito bilang kinatawan ng batas, at ang batas ay nilabag mo ng maraming beses. Tumango si Daniel, naiintindihan na walang saysay ang karagdagang pakiusap. At kumusta si Catherine? Tanong niya rin. Mayroon siyang hiwalay na kaso. Sagot ni Hart ng opisyal. Iligal na aktibidad ng negosyo, panloloko, hinaharap ng mga karampatang ahensya. Diyos ko! Bulong ni Daniel. Sinira namin ang lahat ng napakabobo. Hindi nasira, kundi ipinakita ang inyong tunay na mukha. Kinorektahan ni Hart. At dahil doon, walang sino man ang maaaring sisihin kundi ang inyong sarili. Pagkatapos ng pag-alis ni Daniel, naramdaman ni Hart ang isang kakaibang kawalan, na kumpleto na ang paghihiganti, na naig na ang hustisya, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi ito kasing saya sa kaluluwa gaya ng inaasahan. Gayunpaman, lilipas din ito. Ang mahalaga ay hindi na niya papayagan ng sino man na lokohin siya, at ang bagong buhay na magsisimula bukas ay itatayo sa mga prinsipyo ng katapatan at paggalang sa isa't isa. At ipinangako ni Ignacio de Leon na ipapakita sa kanya ang isang bagong palabas sa teatro. Sa katapusan ng linggo, ang buhay ay patuloy. 3 buwan pagkatapos, nalaman ni Hart mula kay Mr. Garcia ang hatol kay Daniel. Binigyan siya ng 5 taon na pagkakakulong na may pagpapatupad sa isang general penal colony, buong bayad pinsala, at pagkakait ng karapatang magsanay ng pagkaabogado sa loob ng 7 taon. Nakatanggap si Catherine ng 3 taong probasyon at multa na PHP 200,000. Ang kapatid ay nagtatrabaho ngayon bilang sales lady sa isang tindahan ng kosmetiko at halos hindi na makaraos, natapos na ang lahat. Nanaig na ang hustisya. Ngunit kasama ng pakiramdam ng kasiyahan, ay dumarating din ang pag-unawa. Ang nakaraang buhay ay naiwan na sa nakaraan magpakailanman. Sa labas, hinihintay si Hart ni Ignacio de Leon. Sa loob ng 3 buwan, ang kanilang relasyon ay naging mas malapit at mas seryoso. Siya ang lalaking laging gusto niyang makasama, matapat, prinsipyo, na nagpaparangal sa kanya bilang isang tao at propesyonal. Magtanghalian tayo? Tanong niya habang niyakap siya. Oo, sagot ni Hart na nakangiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Alam mo, sabi niya sa wakas, malaya ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Talagang malaya. Mula saan? Mula sa mga ilusyon. Mula sa kasinungalingan?
mula sa mga taong nag-akala sa akin na mahina at inosente. Ngayon alam na ng lahat na mas mabuti na huwag akong paglaruan. Ngumiti si Ignacio. At tama lang sila. Oo nga pala, may balita ako sa iyo. Ikaw ay inirekomenda para sa posisyon ng Assistant Director ng Department of Investigation. Nagulat si Hart. Seryoso? Talagang. Ang iyong trabaho sa mga kaso na may malaking epekto ay nagdulot ng impresyon sa mga pinuno. Investigator, bata, prinsipyo, hindi nabibili. Eksakto kung ano ang kailangan ng sistema ngayon. At hindi ka ba tutol? Tanong ni Hart. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki kita. At saka, profesional tayo. Alam natin kung paano paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Naglakad sila sa kalye, magkatabi, at naisip ni Hart kung paano nagbago ang kanyang buhay sa mga buwang ito. Ang dating Hart, na sa loob ng 8 taon ay nabuhay sa isang mundo ng ilusyon, ay namatay sa kusinang iyon nang ipagkanulo siya ng kanyang mga pinakamalapit na tao at tinawag siyang manok. At ipinanganak ang isang bagong Hart, malakas, malaya, na hindi nagpapahintulot ng kasinungalingan o pagtataksil. Ignacio. Sabi niya. Humihinto. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nakikinig ako. Kung sakaling lokohin mo ako o ipagkanulo ang aking tiwala, alam mo na makakahanap ako ng paraan upang parusahan ka. Sa legal na paraan, ngunit parusahan ka. Seryosong tiningnan siya ni Ignacio. Naunawaan ko iyan mula pa sa unang araw ng ating pagkikilala, sabi niya. At alam mo ba, gusto ko iyan. Gusto ko ang isang matibay na babae na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya mayroon tayong lahat ng posibilidad na magtayo ng matapat na relasyon, ngumiti si Hart. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad patungo sa kotse at mental na binubuo ni Hart ang buod ng nangyari. Ang paghihiganti ay natapos. Nagtagumpay ang katarungan, nagsimula na ang bagong buhay. Si Daniel ay gugugol ng ilang taon sa bilangguan. Nag-iisip sa kanyang mga ginawa. Nawalan si Catherine ng propesyon at reputasyon. Nagtatrabaho sa mababang sahod. At bawat araw ay naaalala ang kanyang pagtataksil. At siya, si Hart Evangelista, ay nakatanggap ng promosyon, respeto mula sa mga kasamahan, bagong pag-ibig, at ang pangunahing pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Wala nang maglalakas loob na tawagin siyang manok. Wala nang mag-iisip sa kanya bilang isang inosenteng babae na maaaring pagsinungalingan ng walang parusa. Sa gabi, sa bagong apartment na binili niya gamit ang pera mula sa pagbebenta ng dating bahay, nakatayo si Hart sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga ilaw ng Manila. Nag-aayos ang buhay. Nagbibigay kasiyahan ang trabaho. Ang relasyon nila ni Ignacio ay harmoniously umuunlad. Matatag ang pinansyal na sitwasyon. Ang tanging nagpapadilim minsan sa kanyang kalooban ay ang mga pag-iisip tungkol sa pamilya. Halos hindi na siya kinakausap ng kanyang ina pagkatapos ng paglilitis kay Catherine. Ikinokonsidera niya na masyadong malupit ang ginawa ni Hart sa kanyang kapatid, ngunit hindi nagsisisi si Hart sa kanyang pagpipilian. Si Catherine mismo ang pumili ng kanyang landas, nang magpasya siyang sirain ang pamilya ng iba at kumita ng pera mula sa pagdurusa ng tao. Tumunog ang telepono. Ignacio, hello, maganda, sabi niya sa mainit na boses. Kumusta ang mga bagay sa bahay? Lahat ay magaling. Iniisip ko ang ating usapan ngayon. Tungkol saan ang bahagi ng usapan? Tungkol sa posisyon ng Assistant Director. Talaga bang naniniwala ka na makakaya ko? Walang duda. Kinaya mo ang mas komplikadong gawain. Inayos mo ang sarili mong buhay at mas mahirap iyon kaysa magpatakbo ng isang departamento. Ngumiti si Hart. Laging nakakahanap si Ignacio ng tamang mga salita. Oo nga pala, patuloy niya. Mayroon akong panukala. Sa susunod na katapusan ng linggo, ay lalabas tayo ng syudad. May lugar na gusto kong ipakita sa iyo. Anong lugar? Makikita mo. Ito ay isang sorpresa. Pagkatapos ng pag-uusap, kumuha si Hart ng isang baso ng alak at umupo sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang libro na regalo ni Ignacio, isang koleksyon ng mga aphorism tungkol sa hustisya. Ang hustisya ay kapag bawat isa ay nakakatanggap ng nararapat sa kanya. Nararapat kay Daniel ang kulungan para sa kanyang mga krimen.
Nararapat kay Catherine ang kahihiyan para sa pagtataksil at panloloko. At siya, si Hart, ay nararapat ang kaligayahan para sa katapatan at prinsipyo. Lahat sa mundong ito ay may presyo. Ang presyo ng pagtataksil ay kalungkutan at parusa. Ang presyo ng katapatan ay respeto at tagumpay. Ang presyo ng paghihiganti ay panloob na kasiyahan at kapayapaan. Hindi siya nagsisisi sa anuman. Kahit na inalok siya na bumalik sa nakaraan at baguhin ang kanyang mga desisyon, tatanggihan niya ito. Dahil ngayon ay alam na niya na umiiral ang hustisya, kailangan lang minsan ng tulong upang maisakatuparan ito. Sa labas ng bintana ay kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa Manila, sa kung saan sa ibaba ay nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain. Sa kung saan ay nagpasya ang mga kapalaran, nagplano, nagkamali, at dito, sa mainit na apartment sa ika-12 palapag. Isang babae na natuto na huwag magpatawad sa mga pagtataksil, ay nagpaplano ng kanyang maligayang kinabukasan. Isang kinabukasan na walang kasinungalingan, walang ilusyon, walang mga taong nag-akala na siya ay mahina, at kasama ang isang lalaki na pinahahalagahan ang kanyang lakas at prinsipyo. Isang kinabukasan na itinatayo sa matatag na pundasyon ng hustisya at paggalang sa isa't isa. Itinaas ni Hart ang baso sa kanyang labi at mental na binigkas ang isang toast para sa hustisya. At dahil sa bawat tao ay nakakatanggap sa buhay eksakto kung ano ang nararapat sa kanya. Ang alak ay napakasarap, mamahalin, matagal nang nakaimbak, na may mayaman na lasa, tulad ng kanyang bagong buhay na nagsisimula pa lang. Bukas ay naghihintay sa kanya ang isang bagong araw ng trabaho, mga bagong kaso, at pagkakataon upang patunayan na ang hustisya ay hindi lamang isang magandang salita mula sa aklat ng batas, kundi isang tunay na puwersa na may kakayahang baguhin ang mundo para sa ikabubuti. At sina Daniel at Catherine, well, hayaan din silang makatanggap ng nararapat sa kanila. Bawat araw, bawat oras at bawat minuto ng natitirang buhay. Ang hustisya ay talagang isang magandang bagay, lalo na kung may pangalan, apelyido at posisyon ito bilang lead investigator, Hart Evangelista. Isang taon pagkatapos, si Hart ay nasa registration hall ng kasalan na nakasuot ng puting damit at hawak ang kamay ni Ignacio de Leon. Inirehistro nila ang kanilang kasal sa isang maliit na grupo ng mga malapit na kaibigan at kasamahan. Ang mga testigo ay si Olga Diaz, na naging kanyang matalik na kaibigan, at ang Assistant Regional Prosecutor. Nais mo bang, Hart, na maging legal na asawa ni Ignacio? Tanong ng empleyado ng Civil Registry ng taimtim. Oo, nais ko. Matatag na sagot ni Hart. Nais mo bang, Ignacio, na maging legal na asawa ni Hart? Oo, nais ko. Ngumiti ang groom. Ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Palakpakan, pagbati, mga bulaklak. Naramdaman ni Hart na siya ay tunay na masaya. Sa tabi niya ay isang lalaki na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya na hindi kailanman maglalakas loob na magtaksil sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, ay nagtungo sila sa restaurant upang ipagdiwang ang kaganapan. Sa mesa ay nagtipon ang mga taong naging kanyang tunay na pamilya, mga kasamahan na nagpapahalaga sa kanyang profesionalismo, mga kaibigan na sumuporta sa kanya sa mahirap na panahon para sa mga bagong kasal. Ipinahayag ang isang toast ng hepe ng administrasyon para kay Hart na nagpakita sa lahat na ang hustisya at katapatan ay hindi walang kabuluhang salita. Lahat ay nagtaas ng baso. Ngumiti si Hart at naisip kung paano nagbago ang kanyang buhay sa taong ito. Posisyon ng Assistant Director ng Departamento, respeto mula sa mga kasamahan, matatag na relasyon sa isang karapat-dapat na lalaki, pinansyal na katatagan, at sa kung saan malayo, sa isang correctional colony ng General Regimen, naghahatid ng sentensya ang isang tao na minsan ay kanyang asawa. Nagtatrabaho si Daniel sa sining ng pananahi, nakakatanggap ng mga sulat mula sa iilang kaibigan na naiwan sa kanya at posibleng minsan ay naaalala kung paano niya sinira ang kanyang buhay. Hindi rin nawala si Catherine. Pagkatapos ng paglilitis, lumipat siya sa isang maliit na bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang tiyahin sa lokal na merkado at paminsan-minsan ay tumatawag sa ina na nagrereklamo sa mahirap na kapalaran. Ngunit ang ina ay hindi na gaanong maawain. Naiintindihan niya na tama si Hart sa pagparusa sa mga taksil. Ano ang iniisip mo?
Tanong ni Ignacio ng mahina, yumuko sa asawa, na minsan ang mga pinakateribleng pangyayari sa buhay ay nagiging pinakamasaya, sagot ni Hart. Kung hindi ko sana nakita si Daniel at Catherine sa kusina, nabuhay sana ako habang buhay sa panloloko. At ngayon? At ngayon alam ko kung ano ang tunay na pag-ibig, paggalang, katapatan. Hinagkan siya ni Ignacio sa pisngi. At alam ko rin. Alam ko na sa tabi ko ay may isang babae na hindi kailanman magpapaloko at iyon ang nagpapahalaga sa ating relasyon. Sa gabi, sa kanilang bagong apartment na binili nila ng magkasama, si Hart ay nakaharap sa salamin, nagtatanggal ng mga alahas. Sa refleksyon ay nakita niya ang isang masaya at kumpiyansa na babae na dumaan sa pagtataksil at sakit, ngunit hindi nasira. Bagkus ay naging mas malakas. Isang buwan na ang nakalipas. Nakatanggap si Hart ng sulat mula kay Daniel mula sa kulungan. Sumusulat siya tungkol sa pagsisisi, tungkol sa kung paano niya naintindihan ang kanyang mga pagkakamali, humihingi ng tawad. Itinapon niya ang sulat nang hindi man lang tinatapos basahin. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Sinubukan ni Catherine na makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga karaniwang kakilala, humingi ng pulong, gusto niyang maupaliwanag, ngunit si Hart ay hindi natitinag. Ang ilang gawain ay walang katuwiran, at ang ilang sugat ay hindi gumagaling. Hindi ka ba nagsisisi na naging ganoon ka kahigpit sa kanila? Tanong sa kanya minsan ni Ignacio. Nagsisisi ka ba kapag ikinukulong mo ang mga kriminal? Sagot ni Hart na may tanong. Hindi. Well, ako rin hindi nagsisisi. Gumawa sila ng krimen laban sa akin, laban sa ating pamilya, laban sa tiwala. Natanggap nila ang nararapat sa kanila, at iyon ang katotohanan. Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Hart. Isinakatuparan lamang niya ang mekanismo ng hustisya na kanyang mahusay na pinamamahalaan. Si Daniel ay isang manloloko. Nanaloko si Catherine ng mga kliyente. Tinulungan lamang niya na lumabas ang katotohanan. Ngayon, nakatayo sa harap ng salamin, iniisip ni Hart na ang buhay sa kamanghamanghang paraan ay naglalagay ng lahat sa lugar. Ang mga taksil ay pinarurusahan. Ang mga matapat na tao ay ginagantimpalaan. Nanaigang hustisya. Pumasok si Ignacio sa silid, nakabihis na ng pangbahay. Humiga sila sa kama. Ngayon ay simpleng minamahal na asawa siya ng isang karapat-dapat na lalaki. Sa labas ng bintana ay umaalingaw-ngaw ang gabi sa Manila, sa kung saan sa syudad, nagmamahalan, at nagtataksilang mga tao, nagtatayo ng mga plano at sumisira ng mga kapalaran ng iba. Ngunit dito, sa kama na ito, sa tabi ng minamahal na lalaki, naramdaman ni Hart na protektado at masaya. Ang hustisya ay isang magandang bagay, lalo na kung ito ay nagtatagumpay, hindi sa teorya, kundi sa totoong buhay. Lalo na kung ikaw mismo ang nagpapairal nito. At sa kung saan, sa isang correctional colony, ang ex-asawa ay nagbibilang ng mga araw hanggang sa paglaya at sa isang malayong syudad, ang ex-kapatid ay nagtitinda ng gulay sa merkado. Bawat isa ay nakatanggap ng nararapat sa kanya at si Hart ay nakatanggap ng bagong pag-ibig at bagong buhay. Walang ilusyon, walang pagtataksil, walang mga taong nag-aakala na siya ay mahina.